Welcome to RND Wave Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Isipin mo ito. Sa loob lamang ng ilang araw, sunod-sunod ang pagsabog sa himpapawid at karagatan ng Iran. Fighter jets, bombers, cruise missiles, at ngayon, pati buong fleet ng kanilang Navy ay tila naglaho na sa mapa. Matapos ang malawakang airstrikes ng Amerika at Israel, isang bagong ulat ang lumabas na mas lalo pang nagpainit sa sitwasyon. Naiulat na wipe out ang mga warships ng Iran na nagbabantay sa Gulf of Oman. Kung totoo ito, hindi lang ito simpleng military strike. Ito ay maaaring simula ng isang full-scale collapse ng Iranian naval power. Pero ang tanong ngayon, sino ang talagang nagpalubog sa mga barkong ito? Fighter jets ba ng Amerika? O ang napakalakas na aircraft carrier strike group na nakapwesto malapit sa Iran? Sa ating nakaraang video, ibinalita natin ang isa sa pinakamalalaking coordinated airstrikes na isinagawa ng magkasamang puwersa ng Amerika at Israel laban sa Iran. Sa operasyong iyon, daan-daang fighter jets at bombers ang ipinadala upang targetin ang mga government at military facilities ng bansa. Hindi lang iyon, marami rin sa matataas na opisyal ng Iran ang naging casualty sa mga pag-ataking ito. Bukod sa airstrikes, nakisali rin ang US Navy sa operasyon gamit ang kanilang mga Tomahawk cruise missiles na pinakawalan mula sa kanilang mga warships upang targetin ang Iranian military bases. Ang resulta, isang full-force military campaign na tila walang balak huminto. Ayon pa sa pahayag ng US government, mas malalaking opensiba pa ang isasagawa sa mga susunod na araw hanggang sa tuluyan umanong mapilitang sumuko ang Iranian government. Ngayon, may bagong balita na lalong nagpapabigat sa sitwasyon ng Iran. Ayon sa mga ulat, napalubog umano ang halos lahat ng Iranian warships na nagbabantay sa Gulf of Oman. Kung totoo ito, malinaw na ipinapakita nito na gusto talagang durugin ng Amerika ang naval power ng Iran bago pa man sila makapaglunsad ng mas malakas na counterattack. May mga balibalita pa nga na posibleng papasukin ng US Army ang Iran sa mga susunod na linggo kung patuloy na hihina ang depensa ng bansa. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung fighter jets o warships ng Amerika ang mismong nagpalubog sa mga Iranian ships. Pero isang bagay ang sigurado. Matapos ang unang wave ng airstrikes, winasak na ang karamihan sa air defense systems ng Iran, kaya naging napakadaling target na lamang ang kanilang mga barko, lalo na kung nakadaong pa ito sa mga puerto. Malaki ang posibilidad na ang US Navy mismo ang nagpalubog sa mga barkong ito. Bakit? Dahil may nakadeploy na aircraft carrier strike group ang Amerika malapit sa Iran. Ang sentro ng puwersang ito ay ang USS Abraham Lincoln. Isa itong Nimitz-class aircraft carrier na kayang magdala ng mahigit 70 aircraft mula sa fighter jets hanggang sa surveillance planes. Kasama pa nito ang humigit kumulang 7 destroyers, nakabilang sa klase ng Arleigh Burke-class destroyer. Ang bawat destroyer na ito ay may dalang Tomahawk cruise missiles at iba pang long-range weapons. Sa katunayan, bawat isa sa mga destroyer na ito ay kayang magdala ng mahigit 200 missiles, sapat para pabagsakin ang buong fleet ng isang maliit na navy. Ngayon isipin mo ito, 7 destroyers plus isang napakalaking aircraft carrier. Isang napakalakas na kombinasyon ng firepower na kayang magwasak ng buong naval force sa loob lamang ng ilang oras. Isa sa pinakamalaking kawalan para sa Iran ay ang kanilang bagong drone carrier na Iris Shahid Bagheri. Kamakailan lamang ito pumasok sa serbisyo noong nakaraang taon at ito sana ang magiging pangunahing platform ng Iran para magpalipad ng mga drones laban sa kanilang mga kalaban. Ngunit ayon sa mga ulat, isa ito sa mga barkong napalubog sa pag-atake. Hindi rin nakaligtas ang kanilang modernong corvette na kabilang sa Jamaran-class corvette. Ito ay isa sa mga ipinagmamalaking warships ng Iran dahil sa advanced systems nito. Mayroon pa itong anti-aircraft weapons tulad ng 40mm cannons at surface-to-air missiles na sinasabing kayang targetin kahit mga incoming missiles. Pero sa harap ng coordinated airstrikes ng modernong fighter jets, tila hindi rin ito naging sapat upang mailigtas ang barko. Ang mas matindi pa dito, may mga ulat na nawasak din ang isa sa pinakamahalagang assets ng Iranian Navy,
ang kanilang submarine fleet. Kabilang dito ang Kilo-class submarine na binili pa ng Iran mula sa Russia. Ang submarine na ito sana ang pangunahing panlaban ng Iran laban sa mga aircraft carrier ng Amerika. Dahil sa stealth capability nito, ito ang inaasahang makakapag-launch ng torpedo o anti-ship missile laban sa US Carrier Strike Group. Pero kung totoo ngang napalubog na ito, malaking kawalan ito sa Iranian Navy. May mga ulat din na pati ang maliliit ngunit mapanganib na Ghadir-class submarine ay maaaring nasira rin sa mga pag-atake. Sa kabilang banda, hindi rin naman basta sumusuko ang Iran. Bukod sa missiles at fighter jets, gumagamit na rin ngayon ang US military ng mga kamikaze drones laban sa Iran. Isa sa mga ito ang tinatawag na Lucas kamikaze drone na sinasabing pinapalipad mula sa mga littoral combat ships ng Amerika. Ang nakakagulat, ang drone na ito ay reverse-engineered version ng Iranian Shahed drone at ang presyo nito ay tinatayang nasa $3,500 lamang bawat isa. Sa napakalaking military budget ng Amerika, kaya nilang gumawa ng libo-libong ganitong drones at gamitin ito sa tuloy-tuloy na airstrikes laban sa Iran. Sa ngayon, malinaw na papasok na sa mas mapanganib na yugto ang tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran. Kung totoo ngang nawasak ang malaking bahagi ng Iranian Navy, maaaring magbago ang balance of power sa buong Middle East. Ang tanong na lang ngayon, hanggang saan dadalhin ng Amerika ang opensibang ito? At kung patuloy na lumalala ang sitwasyon, magiging simula ba ito ng isang mas malaking digmaan sa rehiyon? Kung gusto ninyo ng mga ganitong klase ng military updates at geopolitical analysis, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating videos. Dahil dito sa channel na ito, ibinibigay namin sa inyo ang mga balitang hindi lang basta headline, kundi ang buong kwento sa likod ng mga ito. Hanggang sa susunod na video. Ciao! Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell.